Hmm. Pwede na po ba ako Hello, mag-start ng class? Yes, ma'am. afternoon, ma'am. Good noon. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Wait lang. Afternoon Buhay, Doc po. Lea. Ayan. Engineer, nansin na ko sa imo. Okay. Good Amo na si afternoon, ma'am. Cornelio Lia Madrid. Opo. Morning, Ma'am Lea. Good morning, Ma'am Good Lea. afternoon, Doc Lea. Good afternoon po. Teka lang po, titingnan ko yung aking background. Parang, yan. Atin to, no? Ayan, opo. Kina na, Yan. Pastor. Okay. Good afternoon po sa lahat. Ang Yes, schedule good po talaga afternoon. ay 7 a.m. to 8. Tama ba, Captain Sherlyn? Yes, yes. Opo, and pag wala po ako ng 7 ay 12 po. Kasi meron po tayong football po every Sunday. So, dalawa po yung schedule natin na pwede pong pagpalit-palitan. So, mag-share screen po ako. Sandali. Yan. Ay. Okay ba yan? Wait lang po. Stop sharing. Sino po co-host, ma'am, Doc? Ma'am, open for screen sharing. Nakikita niyo po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good afternoon po sa inyong lahat, mga new students po ng Logos ng LCMBSI. Good afternoon po. Yan. Good afternoon po sa inyong lahat. So, mga bago po kayong mga students. And now ko lang po kayo mamimit through Zoom. So, kung pwede po ninyong i-open yung inyong mga cam para po makita ko rin yung inyong mga beautiful faces para po ay makita ko din kung sino yung mga naka-uniform and may mga suot na ID. So, ang class po Wala pa. natin ngayon ay SCM 100, General Studies in Chaplaincy Ministry, Certification Code CCC 100. Yan. So, ako po si Lieutenant Colonel Lea B. Madrid po. Yan, para po sa mga hindi pa nakakakilala. So, before we start po, may I request, sino ba ito nakikita ko? Sir Joyce Namoka to lead us in prayer po. Okay po. Sige, Opo. pray tayo. Gracious, kind, loving God, we are so happy and grateful again this very hour because you have given this time to learn again another lesson for us to make our mission more progressive and reliable for us to do the ministry, secret ministry that you are entrusted to us. Open our hearts and our mind through the empowerment of the Holy Spirit so that we may be able to understand all the things that we have going to discuss through our teacher you've entrusted to us. Thank you, dear God, for your abiding presence. There is time it will benefit us a lot for your ministry. Forgive all our sins, and thank you for granting all our humble requests. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sir Joyce Namoka. Welcome. Opo. Joyce po pa, pangalan?
Opo, yan. Joyce po, ma'am. Sorry, lalaki kasi yan. Opo, panlalaki. Ay, pambabae yung Joyce, no? Opo, Babae pala. yan. So, Oo. thank you po ulit. And ito po yung ating subject, General Studies in Chaplaincy Ministry, 1 hour po. So, ito po yung ating course description. CCC 100 General Studies in Chaplaincy Ministry. At the end of this course, the students will understand the chaplaincy ministry and know the difference between the role of the pastor and the chaplain. Learn the different areas of chaplaincy. Know the roles and legal aspects of being a chaplain. The proper application of chaplaincy ministry and community service. Know about the ranks and chaplain badge and myriads of important matters in chaplaincy service. So I'm sure po ay curious na kayo na makapasok dito sa ating chaplaincy school. And dito po malalaman natin na ang ating pong chaplaincy ay meron pang mas malawak pa na mga responsibilidad at na dapat nating malaman. So, what is chaplaincy ministry? Yan. This unique ministry refers to pastoral and spiritual care provided by chaplains in various institutional settings such as hospitals, hospices, nursing homes, the military, correctional facilities, universities, and other organizations. So hindi lang po pala yung nalalaman natin yung ating chaplain, madalas nakikita natin sa hospital and sa prison ministry. Di ba po? So sa MAMC, sa Adventist Medical, meron po tayo dyan ng mga hospital chaplains. And sa prison ministry naman, mas marami, especially yung ating mga churches, mga care groups, ay nag-exercise na sila ng pagiging jail ministry or chaplaincy ministry sa jail. Yan. So, pastors versus chaplains. Sino po dito ang mga pastors? Yung mga ordained pastor po o mga theology graduate po, yung mga kumuha ng pastoral theology. So, Present, ma'am. yun, si Pastor Pableo Pestolante Jr. Yan. Taga saan po kayo, Pastor? Nasa Batangas po. Sa Batangas, opo. So, what is the difference between pastors and chaplains daw, di ba? Pastors versus chaplains. Kita natin sa picture yung pagkakaiba, hindi lang sa uniform, kundi aaralin pa po natin yung difference nila. Pero pastors and chaplains share many tasks and competencies. Both have experienced a special call to ministry and service. Di ba po? Both are teachers, caregivers, witnesses of their faith, and advocates. Both have the desire to equip people to grow in spiritual maturity. So pareho naman po pala, no? Ang pastor at the chaplain, the same lang yung kanila palang, scope ng kanilang trabaho, yung kanilang gawain at yung kanilang objectives, paano sila lalapit sa mga tao. And they both have the desire to equip people to grow in spiritual maturity. Sino po makakasagot sa akin, except yung mga datihan na, yung sa mga bago pa lang, ang difference between the pastor and the chaplain? Isa lang pong sagot. Sino po ang makakasagot? Sino po sa inyo dito yung chaplains na? Pwede pong sumagot. Sige po, sino po yan? Sir Wilfredo de los Reyes. Opo. Ang minister will be, pwede siyang mag-baptize. Ang minister pwede mag-baptize. Opo. Ang chaplain po, parang hindi ko pa na mag-baptize. Ang chaplain hindi pa. Pero kung pastor ka at naging chaplain din, pwedeng mag-baptize ang chaplain. Kung ikaw ay pastor din. Opo. Ordain ang pastor to be baptized.
Mhm. Baptize. So, ang pastors pwede magbaptize, ang chaplain hindi. Ano pa po? Ano pa po yung gawain ng mga pastor tsaka chaplain? Yung difference nila. Sir Joyce. Siguro yung ano po, yung magkasal. Magkasal. Opo. Yung magkasal. Pwede rin po magkasal ang chaplain pagka nabigyan po ng authority ng ating pong registry. Yon. So proceed po natin, no, yung difference natin. Pero I'm sure po meron kayong mga idea sa inyong mga minds. Pero para po lalo pa natin matutunan, so what is the difference? Yan. So what's the difference between a pastor and a chaplain? Yan. So what is the difference? Congregational pastors. So congregational pastors, ito po yung ating mga ordained pastors sa loob ng church natin, no? So the congregational pastors, they ministers to a group of people who have similar religious beliefs and share many common cultural identities, such as language, geographic location, socioeconomic status, or ethnic identity. Pastors are given authority by the church, local congregation, or ecclesiastical body. So what does it mean po, di ba? Yung mga pastors po natin ay nagmi-minister sila doon mismo at yung inaalagaan nila ay yung mga the same religious beliefs po nila. So kung pastor ka ng Adventist, pastor ka ng Evangelical, pastor ka ng Baptist, Methodist, Iglesia ni Cristo, ang mostly inaalagaan mo ay yung iyo pong sariling kawan, yung iyong sariling kongregasyon, yung pareho kayong pananampalataya. Parehong salita, parehong geographic locations, socio-economic status, or ethnic identity. At yung mga pastors po ay binibigyan ng authority ng church where they belong. So, like our pastors here in Luzon, 'di ba po? Luzon or in the Philippines, ang nagbibigay po ng authority sa mga pastors natin ay yung NPUC, 'di ba po? NPUC or CLC or ano pa ba? Yung SSD. So sila po ay nagbibigay ng authority. Sa ibang mga churches naman po, local congregation nila, like yung mga born again na mga pastors, nagbibigay ng mga ecclesiastical body nila, ecclesiastical assignment nila, ay yung kanila pong kongregasyon din na bumubuo ng kanilang simbahan na iglesia. So ito po, sila ay binibigyan ng yung authority and assignment nila galing mismo dun sa organization ng kanilang religious beliefs. Yan. So yan po yung isa sa mga difference. Whereas sa chaplains usually ministers to group of people of many different religious beliefs or no religious beliefs. So ano po yun? Tayo pong mga chaplains ay pwede tayong lumapit, pwede tayong mag-share ng ating gospel o biblical counseling doon sa kahit na anong relihiyon. Kasi ito po ay interfaith o kaya naman wala siyang kinikilala na anong relihiyon. Kung Adventist ka, pwede kang lumapit sa mga born again, evangelical, kahit na anong religious beliefs. Hindi ka pwedeng mamili. Lahat pwede mong tulungan, lalo sa crisis. Or no religious beliefs, lalo naman po yung mga walang religious affiliations. Hindi sila wala silang sinasalihan na kahit na anong religious affiliations. Different cultural identities. So kahit na ano ang kultura nila, kahit na anong bayan sila, ay pwede tayong lumapit sa kanila. Age, gender, culture, race, color, or ethnic background. So yan po. And given authority by the institution and ecclesiastical body that employs them. So ang nagbibigay po ng authority, assignment
sa mga chaplains ay kung saan kayo naka-employ or kung saan kayong school. Like here in LIMS, di ba po? Pagka nakagraduate po kayo rito, naipasa nyo yung mga exams at nakatapos kayo, yung inyong authority as chaplain, dito po manggagaling sa ating school. Hindi po ito manggagaling sa AUP, sa union, sa CLC, kung saan pa man. Dito po sa school na to. You are given authority by the institution and ecclesiastical body that employs them. Yan, employs you. They are clergy members. Yung mga chaplains are clergy members. Pwedeng pastor, pwedeng imam, pwedeng Buddhist priest, pwedeng rabbi. So iba-ibang klase po ng pagka-pastor o ng pagka-ano nila, kung anong klase silang priest o kung anong klaseng clergy member sila from various religious faith who chose to minister to a group of people from outside the wall of church. So ito po yung difference natin po, no? Yung mga pastor po ay nangangaral at inaalagaan nila ang kanilang mga kawan sa loob ng simbahan, inside the church wall. Di ba po? So kung Adventist pastor ako, aalagaan ko yung aking mga Adventist na mga tauhan, mga membro at mga kongregasyon. Yan ang sentro ko, yun ang focus ko sila. Unless na mag-i-evangelize ako sa labas, magkakaroon ng mga evangelistic crusades na kailangan kong mangaral sa kanila. Pero pag naging Adventist na sila, papasok sila sa loob ng church wall at aalagaan ko sila. Pero ito pong mga chaplains, ang kanilang inaalagaan ay group of people from outside the church wall. So tayo po ay nasa outside ng church wall, nangangaral. Hindi natin inaaralan pa o tinutulungan o kinakaunselan yung mga nasa loob na ng simbahan. Bahala na yung pastor dyan. Ang tayo po ay yung sa labas. So more on, tayo pong mga chaplains ay mga tagalabas. Yan, no? Tagalabas po na word, no? Kasi sa labas tayo gumagawa at nangangaral at nagka-counseling. Actually, hindi po tayo nangangaral eh. Tayong mga chaplains, we don't preach, we only teach. Nagre-reach out tayo and then we teach them. At ano po yung mga tiniteach natin sa kanila? Yung mga biblical counsels na dapat nating sabihin sa kanila. Like kung ano yung kanilang problem, doon tayo nakafocus sa problema nila at bibigyan natin sila ng mga biblical counseling. Pero hindi advice at hindi preach. Yung mga tao na namumblema na, yung mga tao na nangangailangan ng chaplain, hindi sila lumalapit sa mga pastors kasi alam nila magiging judgmental ang pastor sa kanila dahil makikita ang kanilang mabigat na problema sa buhay na iniisip nila ay baka ang mga pastor ay matiwalag sila or ma-judge sila sa kanilang mabigat na problema. Like, for example, nagkaroon ng affair o nagkaroon ng pagnanakaw na involved sila. So, most of the time, sa mga issues, ang nagiging first responder ay yung mga chaplains. So, yung mga chaplains, hindi mo sila alam kung anong religion nila. Tayo, pag naging chaplain po tayo, we don't say na I am a Seventh-day Adventist chaplain. Hindi po muna yan. Kung nasa MAMC ka, pwede mo pong sabihin yan kasi nasa loob ka nasa loob ka ng Adventist institution. Kaya pwede mo sabihin, I am a Seventh-day Adventist chaplain. Or pagka nasa AUP ka, I am a Seventh-day Adventist University chaplain. Ganun po. Pero pag nasa outside ka, hindi mo pwedeng sasabihin kung ano yung religion mo. Para po hindi magkaroon ng po. Sino po makakasagot? Discrimination. Discrimination. Yes. Tama po. Magkaroon ng prejudice and discrimination. Yes. Yan. Kasi ang hangad po natin mga chaplain ay yung makalapit tayo sa mga tao na nangangailangan ng ating tulong. So kung sasabihin natin, I am a Seventh-day Adventist chaplain, isipin nila, ay, mga Sabadista lang ang tutulungan yan. Ay, yan yung mga hindi kumakain ng baboy. Ay, naku, si sermonan lang tayo yan.
Ay, ano lang tayo niyan, sasabihin sa atin, Sabbath day ang simba nila, ganon. Di ba po? Kaya tayo mga chaplains, ay ano po, discreet muna, hindi muna tayo magsasabi kasi kailangan natin matulungan lahat ng klase ng tao. Sabi nga dito, different cultural identities and race, color, and ethnic background and different religious beliefs. So, kailangan ay maging ano po tayo, maging maingat tayo na pakita. Although alam nila na tayong chaplains ay Christian chaplains. Bakit po sasabihin na Christian chaplain? Kasi meron po mga chaplains na mga Muslim, meron chaplains na mga rabbi, may mga imam, di ba po? May iba-ibang religion na mga chaplains. So tayo as Christians, kaya tayo mga chaplains ay meron tayong pin na cross sa ating mga uniform para ipakita sa mga tao na ikaw ay isang Christian chaplain. Hindi ka Muslim, hindi ka Buddhist, hindi ka ibang religion, ikaw ay isang Christian chaplain. Yan. Okay. Malinaw po, no? So, a chaplain's role in Christian perspective are pastoral, priestly, and prophetic. Yan po, no? Yan ang mga nagiging role. Minsan nagiging propeta kasi pagka yung mga yan, yung mga propeta na yan, yung mga imam nila o yung mga rabbi. So priestly, ito naman yung mga Catholic na mga chaplains o yung mga aglipa, yung mga ibang religion na may mga priest. And then sa mga tayo naman mga Adventist and mga ang tawag doon sa ating mga religion ay pastoral naman. Yan, pastoral naman yung may mga pastors kagaya ng mga born again. Yan, at mga iba pang mga religion. So, even while being non-religious to those who profess no religion, they enter into ministry with no personal agenda and the attitude of a servant. Yan. So, tayo po ay mga servant talaga. Tayo mga servant. So, kahit na may suot po tayo na mga badge natin o matataas na mga rank, lagi natin iisipin na tayo ay servant pa rin tayo. Servant tayo ng Panginoon. Servant, serving servants. Di ba po? So pinaglilingkuran din natin yung mga naglilingkod sa Panginoon at naglilingkod sa bayan. Yan. So Christian chaplains are an extension of Christ's ministry to all the people, following Christ's example of cross-cultural ministry. So ang pinaka-example po talaga na isang chaplain ay sino po? Si Jesus, di ba po? Jesus taught that all people have value in the eyes of God, not just those who shared his ethnicity, culture, and religion. So si Jesus talaga yung ating tinutularan. Pero later on po, siguro mga next Sunday, kung hindi ko na isama dito yon, ay yung history of chaplaincy sa sa world, kung bakit tayo nagkaroon ng chaplaincy at saan ang galing word na chaplain. So si Jesus po, mostly sa ating mga Christian chaplains, ay siya talaga yung ating tinutularan. Yung iba sinasabi nila the Good Samaritan daw. Because the Good Samaritan, tumulong siya sa tao na hindi naman niya kakilala, pinagamot pa niya, pinakain niya, binayaran niya yung nagpagamot, pero isang tao lang yon na kanyang tinulungan. Pero si Jesus talaga, siya talaga yung example na isang chaplain na he went about doing good. Di ba po? Nag-ikot-ikot siya. Yan. Jesus taught that if people wanted to be considered righteous and inherit the kingdom of God, they were to minister to all people, notably those considered the least of society. They were the homeless, the uneducated, and the terminally ill. Yan. So, pag sinabi pong homeless, saan po nagpupunta ang mga Christian na ang mga chaplains na yan sa mga homeless? So, yan po yung mga sinasabi na sa mga ampunan, sa mga orphanage, sa mga matatanda na nilalagay sa mga home for the ages. Yan, home for the aged. And yung mga iba pang mga kagaya sa mga boys town,
Yan yung mga sinasabing homeless. The uneducated, yan, yung mga kagaya sa bilangguan po, no, sa Bilibid, maraming mga makikita ka ng mga matatandang bilanggo na no read, no write po sila dyan. Kaya nagkaroon po na schooling dyan ng ALS. Para kung makalaya sila, o kahit na hindi na sila makalaya, doon na sila mamatay sa loob ng kulungan, ay na turuan sila na magbasa at magsulat. Kaya yung mga chaplain po dun sa kulungan ay nagkakaroon din ng time na magturo sila ng education, ng reading and writing sa mga preso. And the terminally ill. Yan. Pag terminally ill, saan po yan nagpupunta mga chaplain? Sa mga hospisyo. Di ba po? Yan, sa mga hospisyo. So, that means na yung mga pinupuntahan ni Jesus noon, yung kanyang ministry noon, ay kaya pa rin natin gawin ngayon ng mga chaplains dahil yan din yung ating mga pupuntahang mga lugar. The chaplain as a representative or ambassador of Christ is privileged to stay with someone during times of emotional and physical suffering without trying to fix the person's problem. Yan. So, ibig sabihin, tayo mga chaplain, hindi tayo nag-a-advise at hindi rin tayo nagsusolve ng kanilang sariling mga problema. Time will come, may lalapit sa atin ang mga client natin or mga counselee na gustong humingi ng counsel sa atin and then mabigat yung kanilang problema. Minsan may mga chaplains na ginagawa nila yung lahat na magagawa nila to the point na na matulungan nila talaga, na talagang gawin nila kung anong dapat at mag-solve din ng problema nung counselee. So tayo po mga chaplains, nagbibigay tayo ng moral support, spiritual and moral support, and nagbibigay tayo ng counseling, biblical counseling. Hindi tayo nandito para isolve yung problema ng mga taong lumalapit sa atin. Pag nagbigay po tayo ng advice o sinolve natin yung problema nila, tayo din po yung mahihirapan pagdating ng time, tsaka hindi po natin yan directive. Di ba po? Hindi natin yan directive. Ang sabi sa atin, offer unsolicited advice or recite religious platitudes. Yan. Hindi rin tayo pwedeng mag-offer ng mga advice na hindi nila kailangan. Hindi rin tayo pwedeng magsalita sa kanilang mga religious platitudes like merong namatayan, non-Adventist yung namatay, and then sasabihin mo sa mga kamag-anak nila na nakikiramay po ako sa iyo, Manong or Manang, o nakikiramay po ako sa iyo, Mrs., Mr., kalooban po ng Panginoon ang mga nangyaring yan. So, yan po yung sinasabing religious platitudes. Hindi po natin yan pwedeng sabihin sa kanila, sa mga ibang tao, na sasabihin natin na, wag po kayong mag-alala, darating ang time, makikita rin po natin yung ating mahal sa buhay sa langit. Paano po kung hindi yun yung kanilang paniniwala, di ba po? Hindi sila naniniwala na ang Panginoon ay darating at sabay-sabay tayong aakyat. Kasi kagaya po ng ibang religion, na ang alam nila, pag namatay ang kanilang mga mahal sa buhay ngayon, kapag ipinagdasal nila ng 21 days, ay aakyat na yan sa langit. Di ba po? So, hindi po tayo pwedeng, iingatan po natin yung magsalita ng ganyan mga religious platitudes po, no? Yung mga kalooban ng Panginoon, magpalakas ka dahil yan ang kalooban, yan po. So, ingatan po natin yan. Lalo kahit na Adventist po yung ating kausap, hindi rin po tayo pwede magsalita ng ganyan. Yung mga bagay na alam natin na hindi nila matatanggap pa at that moment. Although naniniwala sila na makikita nila ulit yung kanilang mahal sa buhay when Jesus comes, na magsasama-sama ulit aakyat sa langit, pero at that moment na sila ay nagmumurn, ay dapat po hindi tayo magsasalita ng ganyang mga bagay na masakit para sa kanila yan. Lalo yung mga paghihiwalay na yan, hindi po nila matatanggap. So being present in a time of crisis offers tremendous moral support. Ano po daw yung dapat natin gawing mga chaplain? Ano lang yung pinaka-importante natin na nakatungkulan as chaplain? Yung being, ano po? Our presence. Being Present po. Support. yan, Your presence being is enough. present
Yung being Yes. present. Kaya tayo po mga chaplain, dalawa lang yung ating pinaka-assignment o gawain. Yung ating presence and support. Yan. Ilista po ninyo yan. Kasama po yan minsan sa mga exam, sa mga hindi lang po sa akin, kundi sa lahat ng chaplaincy subject po natin dito. Yung presence and support, yan po ang pinakagawain po ng mga chaplains. Yung kahit na hindi ka na magsalita, hindi ka na mag-offer ng kung ano-ano pang mga biblical counseling, yung andoon ka lang sa tabi ng isang namumoblemang tao na alam niya na meron siyang kakampi, meron siyang tutulong sa kanya o meron nakakaunawa sa kanya, ay malaking bagay na po yon para sa kanila. Lalo pa yung iyong moral support, di ba po? Kaya yon, presence and support po yan. The fact that the chaplain is there may enable them to believe that God has not abandoned them and communicates God's assurance. The book of Isaiah assures us, "Fear not, for I am with you." Isaiah 41:10. So, ano daw po yung ating mga chaplains po? Pagka tayo ay naging present at nag-support tayo dun sa mga counseling natin o sa mga tao nangangailangan, let's say may nasunugan o merong nabahaan ng bahay, wala ka naman may tutulong physically or financially, pero andoon ka, tumutulong ka sa pagbubuhat, tumutulong ka sa pakikiramay sa kanila, tumutulong ka sa mga bagay na hindi na yung kaya mo para ipakita sa kanila na sumusuporta ka. Ito daw po ay nagpapakita, nagpaparamdam, napi-feel ng ating mga counselee o napi-feel ng mga tao yung assurance ng Panginoon na fear not, for I am with you. Kasi tayo mga chaplain, yan, like what it says here, that chaplains is a representative or ambassador of Christ. So si Christ, bumababa siya dito sa world para tulungan yung mga tao sa pamamagitan natin. So tayo yung representative ni Christ or ambassador niya sa mga taong nangangailangan. So nararamdaman nila yung word na fear not, for I am with you, dahil andyan yung presensya ni Sir Romeo Celeste. Andyan yung presensya ni Sir Wilfredo de los Reyes, di ba po? Yan, ni Ma'am Gina Canedo, yon. So nararamdaman ng mga tao yung presence mo. Kasi ikaw, kahit na hindi ka magbigay ng malaking pera sa nasunugan, nakita nila na ikaw ay sumuporta sa kanya. Yan. So additionally, however, chaplains face the challenge of providing loving care to all they encounter, even those whose social or economic status does not seem to warrant help, or those whose celebrity status already commands attention or assistance. Other times, the challenge is providing and demonstrating God's love. Yan. Ano daw po yung ating dapat na ibigay sa mga tao? Provide natin and demonstrating God's love to those who do not seem to deserve care and compassion, particularly perpetrators of heinous crime or people who are a threat to Christianity. Minsan kasi, yung mga tao na mga kriminal o yung mga tao na ito po yung sabi threat to yung Christianity, yung mga nanggugulo sa ating mga relihiyon, yung mga nagpapabagsak o yung mga bumabaliktad sa ating religious beliefs, di ba po? Yung mga dating Adventist na nanggugulo sa atin. So, yung mga threat na yan sa ating pagiging Christian, pati sa church natin, pati itong mga kriminal, madalas ginajudge ng mga tao, hindi na nila nilalapitan. Pero tayo mga chaplains, tayo yung mag-provide ng love and de-demonstrate natin sa kanila upang ang ating pong main goal ay yung maibalik sila sa Panginoon. To point them to Jesus. Di ba po? Yung i-uplift natin sila ulit. Tapos i-lift natin si Christ sa kanilang buhay na makilala ulit nilang Panginoon dahil
madalas itong mga to, hindi nila kilala ang Panginoon. Hindi nila kilala ang kasalanan. At hindi nila alam na naliligaw na sila. So tayo yung magbabalik sa kanila sa makilala nila ulit ang Panginoong Diyos. Yan. The chaplain must always exercise wisdom. So tayo mga chaplain daw dapat talaga tayo ay ano po, matatalino, matatalas, no? In choosing the appropriate ministry intervention for each situation. So iba-iba ang sitwasyon ng ating mga counselee. Merong nasunugan, may binahaan, kalamidad, merong hiniwalayan ng asawa, merong nag-suicide, merong namatayan, merong kriminal na pumatay, meron namang may mga cancer, may mga sakit sila. So iba-iba yung ating mga counselees. So iba-iba din yung mga intervention natin sa kanila. Kaya kailangan daw talaga ay ano tayo, full of wisdom tayo. Alam natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Of course, we are not perfect. Hindi naman tayo talagang sobrang talino mga tao. Pero through Jesus, na nagpipray tayo sa Kanya, ibibigay ng Panginoon sa atin yung mga tamang approach dun sa bawat tamang situation at problema. So attending the physical needs of people in crisis must precede evangelism. People who are hurting perceive a greater need to stop the pain and suffering and may not be open to proselytizing. Hungry and hurting people find little comfort in religious tracts and platitudes when they need basic necessities. So, ano po ibig sabihin dito? Nakita mo yung isang tao sa kalsada, na gutom, walang bahay, walang matirahan, and then binigyan mo ng flyers, binigyan mo ng mga booklets, binigyan mo ng babasahin. What if hindi naman siya marunong magbasa? What if gutom na gutom siya? Makakain ba niya yung babasahin na yan? Di ba po? So, dapat nakita natin na homeless siya, wala siyang matirahan, wala siyang makain, nakita mong gutom na gutom siya. So, ang ibibigay ay ano po? Pagkain. Di ba? Opo, hindi naman ibig sabihin na, uy, chaplain ako, ang dami kong babasahin dito. LE ako, ang dami kong babasahin dito, Book of the Year. O, di ba? Eh, nagugutom yun nasa harapan mo. Tapos, okay naman, hurt na hurt siya dahil iniwan siya ng asawa niya. Tapos, bibigyan mo naman siya ng babasahin. So, hindi po, di ba sabi dito, hindi siya yung, titingnan mo kung ano yung need. Titingnan mo kung ano yung need nung taong lalapitan mo. Minsan, madalas tayo po, di ba, pag sa care group natin, lalabas tayo. Mamimigay tayo ng mga flyers, ng mga tracts. Bibigyan natin yung mga pulubi. Hindi ba natin naisip minsan na nakakabasa ba ito? Ano ba need nito? Gutom to eh. So dapat, yun, parang insulto sa kanila na bibigyan mo pa sila ng babasahin na hindi naman nila mababasa. Kaya minsan, nakatingin na lang sila sa atin. Hindi na bakit po ako binigyan ng libro? Hindi naman to yung need ko. Di ba po? So, iba-iba yung approach natin. Titingnan natin kung ano yung kailangan nila. And then, sinabi din here na pag tayo ay naggawa ng mabuti dun sa mga taong yon, pwede na magkaroon ng evangelism. Di ba po? Unti-unti na natin sila na nabibigyan na pag-share ng ating tunay na pananampalataya. Sa ating gawa, yan, in James 2:14-17, by your good works or deeds, others would be able to see the genuineness of our faith. So kahit hindi mo ipakilala na Adventista ka, hindi mo ipakilala na Adventist chaplain ka, yung iyong gawa, yung iyong ginagawang kabutihan, at yung pagkakaiba mo sa ibang mga chaplain o sa ibang mga tao, yun ang magpapaka-curious sa mga tao nilalapitan natin kung ano ang relihiyon mo at sino ka at bakit ka naiiba sa mga taong lumalapit. So, by that time, doon mo na mauumpisahan pagka nagtanong na sila kung ano ka, ano po ang relihiyon mo, sir, bakit ang bait-bait mo, bakit ginagawa mo ito sa amin. Tsaka mo ngayon masasabi kung ano ang relihiyon mo at pwede ka na magkaroon ng evangelism. Yan. So,
meron pang mas mauuna muna tayong gagawin bago yung tayong mangaral ng mangaral. The chaplain's mandate is to be involved in the crisis of people's lives. Regardless of personal religious convictions, the chaplain is often in the position of ministering in the basic needs of others. That ministry is not a hook to obligate the person to attend religious services. Ministry is provided without conditions or expectations. It should be out of genuine love and compassion. So malinaw naman po, no? Hindi natin sila tinutulungan dahil na kailangan natin na makapag-convert na mga tao. Kundi tayo ay nagbibigay ng tulong not as an obligation, kundi dahil ito ay ginagawa natin out of genuine love and compassion. So ang mga chaplains po ay very compassionate. Yan. So let's proceed. The different roles of chaplain. Yan. So yung different, alam na natin what is chaplaincy, ano yung gawain ng chaplaincy, kung ano yung ating ino-offer. So ito naman yung the different roles of chaplain. So nakita natin sa picture, merong military chaplains, merong hospital chaplain, at meron pa mga iba-iba pa. Chaplains in the law enforcement overview, yan. So yung mga chaplain po doon sa mga kapulisan, sa mga army, sa mga navy, sa mga lahat ng mga law enforcement, sa Bureau of Correction, sa Coast Guard, yan, sa mga iba pang mga mga Shanghai. They serve municipal enforcement agencies such as city police or county sheriffs. They are often assigned to perform their duties at a designated location and serve as a divisional level. So kung tayo po ay magbo-volunteer chaplain sa ganito mga sa law enforcement, ito po yung ating mga responsibilities pag tayo ay natanggap. So related directly to officers and general personnel of the law and law enforcement agencies. For example, the chaplain may ride with the officer while on duty. Attend roll calls, yan. So, short po natin, no? So, pagka ikaw po ay nasa law enforcement na chaplain ka doon, madalas minsan sumasama ka sa police car. Yan, sa mga police car, kasama ka sa mga panghuhuli, kasama ka sa mga kakaunsilan, kasama ka sa mga rehabilitations nila, at kung saan-saan pa na may mga aksyon. Kung ikaw ay naka-employ sa kanila, isa ka rin police chaplain, mas madalas ganito ang gagawin mo. Kung ikaw naman ay volunteer chaplain, kagaya natin, ganito pa rin yung gagawin mo. Ikaw ay nagbibigay ng counseling sa mga officers na namumblema at sa kanilang mga sariling pamilya. So, pag pumupunta po tayo sa mga police station, sabihin natin na ako po sino pa ba? Hanapin natin yan. Si Ma'am Gina Canedo, yan. Hindi ko po makita kasi yung mga iba eh. Yan. Tawag tayo na iba, yan. Ako po si Sir Shivan, yan. Yan. Ay, babae pala si Ma'am Shiva. Si Sir Alberto, yan. So, sasabihin natin sa kanila na ako po ay isang volunteer chaplain from LIMS International, ganyan po, di ba po? LIMS College, pero hindi na po pala kasi hindi na sasabihin na school. So, ako po ay isang volunteer chaplain from DICC. Yan. So, mamaya po explain natin kung ano yung DICC. Siguro po alam naman na ninyo yan. From DICC PhilSAPA. And ako po ay nandito ngayon sa inyong police station para po volunteer as chaplain. Kung ako po mabibigyan ninyo ng mga ng time slot na makapag-present sa inyo or magkaroon ng prayer meeting with you and yung mga staff ng kapulisan or ng Navy or Army. Ganon. So, later on po sa mga lectures natin, naaralin po natin lahat yan kung paano. So, pag nagpakilala, so na-in ka na dito sa kanila as volunteer, ito po yung mga gagawin mo. So, pag may problema yung isang officer, let's say tungkol sa kanyang asawa o tungkol sa kanyang anak,
So, binibigyan mo siya ng counseling, pati yung kanyang mga family members. Sa law enforcement din, kayo din yung magkakasal, yan. Chaplain duties that relate to victims in the community, yan. So, yan. So, siyempre kasama ka sa community, they counsel victims of crime and provide them with spiritual care. So, sinama ka ng pulis sa police car. O, chaplain, halika, sama ka at mag-provide ka ng spiritual care dito sa isang misis na namatay yung asawa niya sa shootout. Yan. Namatay yung isang pulis sa shootout at yung misis ay nag-hysterical. So, kailangan ng chaplain para siya ay i-pacify o i-comfort siya sa kanyang mga pag-iyak. So, kailangan ng chaplain. Chaplains may be the only spiritual provider many officers and staff will ever know. So, sa mga ganyan mga military department mo o sections, ikaw na chaplain talaga ang laging nilalapitan ng mga tao. With compassion, experience, and common sense, chaplains counsel and encourage through availability, presence, non-judgmental listening, and building trusting relationships by being dependable, honest, and transparent. So tayo po mga chaplain ay dapat ay laging malinaw yung ating pandinig. Kasi wala po tayong ibang gagawin sa ating presence and support kundi mapakinggan yung kanilang mga hinaing. Wag naman po na may lumapit sa atin na sasabihin, iniwan po ako ng asawa ko at ako po ay namumblema at kaya hindi ako nakaka-focus masyado sa work ko dito sa military at kailangan kong balikan sila doon, lagi ko Tapos ikaw naman na chaplain, ang isasagot mo rin, wag ka mag-alala. Wag ka mag-alala, ma'am. O wag ka mag-alala, sir. Ganyan din po yung problema ko. Iniwan din po ako ng asawa ko at ako'y namumblema din, ganyan. Huwag mo naman po na ibibigay pa yung example mo o ibibigay din yung example ng ibang tao. Ay, hindi ka po nag-iisa, sir. Sa kabilang department po, ganyan din. Meron din po ako nakausap na namumblema, iniwan din po ng asawa, pinagpalit din, di ba? So hindi po tayo dapat gano'n. Kailangan may confidentiality and dapat non-judgmental listening. Kinig lang tayo ng kinig and wag na tayo magdagdag pa sa kanilang mga dapat mapakinggan. Dapat sila yung pakikinggan natin at hindi tayo yung pakikinggan nila. Kailangan mailabas nila yung laman ng kanilang puso. May labas nila yung kanilang kalungkutan. Kung masaya naman sila, mailabas nila yung kanilang kasayahan. Kaya building trusting relationship. Yan, by being dependable, honest, and transparent. Kailangan ma-build mo yung nila, makuha mo yung confidence nila na pwede kayong mag-open sa akin. Kahit na nalaman mo na Adventist ako, born again ka, o Iglesia ni Cristo ka, pero sa akin ka pa rin nagbubuhos ng iyong mga hinaing, sa akin ka pa rin nagsasabi ng iyong mga deepest desire. So, napakaganda po yun na ikaw ay nagbibuild ng trusting relationship doon sa iyong counseling. Yan. Many agencies require specialized training. Some requirements may include training to first aid, CPR, and critical incident stress management training. So tayo po mga chaplain, pag nag-volunteer po tayo sa isang area, iniisip nila agad na lahat na ng bagay alam nating gawin. So yung iba nagre-require na marunong ka ba mag-first aid, marunong ka ba mag-CPR, critical incident stress management training, no? Kagaya ng ating pong si Sir Fernando. Yun, nagtuturo siya sa Red Cross ng first aid and CPR. So kung kaya lang din po din natin na pag-aralan ng mga bagay na to, why not? Lalo kung ikaw ay sasama sa mga police car. Lalo kung ikaw ay sasama sa barangay police, sasama ka sa mga tatambay ka dun sa police station na bigla ay sa mga emergency areas na kailangan mo nang biglang nagkabarilan o biglang may nahimatay sa mga parada. So, nakasuot ka ng chaplain, ikaw talagang tatawagin na, chaplain, dito po may nahimatay. Chaplain, dito po meron pong hindi makahinga. Chaplain, ganyan.
Kasi iniisip nila, tayo mga chaplain, well-rounded tayo. Alam natin lahat yung mga ganyang bagay. So, bigla kang tatayo doon, ay sorry po, hindi po ako marunong mag-first aid. Hindi po ako marunong mag-CPR, di ba? Kung talaga hindi ka marunong, sasabihin mo sa kanila, hindi po ako yung right na tao sa ganyang bagay. Baka po magkamali lang ako sa pagbigay ng CPR. So tatawag ka ng right tao. Maging honest tayo kung hindi natin kayang gawin o hindi natin alam gawin. Kaysa tayo po ay mag-alam-alaman. So pag hindi natin alam mag-CPR, sorry po, sir, hindi po ako marunong mag-CPR. Tawag po tayo ng talagang marunong po. 'Di ba? Kasi baka madurog mo lang yung kanyang lungs at siya ay mamatay, yung victim. 'Di ba po? Magbigay ka ng first aid, bigla mo sobrang diniinan yung sugat, 'di ba? Lalo lang palang namaga or whatever, o sa mga burn. So, tawag po, maging honest tayo. Kasi, tayo po mga chaplains, tayo ang tinatawag na first responder. First responder po talaga tayo. Kahit sa mga police station, kahit sa mga bombero, sa mga fire department, lagi sila may kasama na chaplain sa kanilang sasakyan. At yung mga chaplain, kahit sa mga suicide, sila yung unang-unang tinatawag para mag-respond, para kausapin yung mga gusto mag-suicide. So each agency has its needs. And even the experienced chaplain may be required to go through the agency's orientation training program. So kaya po dito sa atin, sa LIMS ay ino-orient kayong maigi, tuturuan ng mahusay para po maging mas effective na mga chaplains talaga. Kailangan magkaroon ng orientation training program talaga. So, yan po yung isa sa mga areas na hinahanap kung ikaw ay mag-volunteer chaplain. So, the fire chaplains overview. The same din po ang trabaho ng mga fire chaplains. Ganun din po, ang responsibility nila ay similar to that of those who serve in law enforcement. Performing death notification. So, pag may namatay na isa sa mga bombero, ikaw din yung gagawa ng mga death notifications. Ikaw yung pupunta doon sa pamilya nung namatayan para sabihin sa kanila na ang iyong mister po ay nasawi habang siya ay nagliligtas ng mga tao sa loob na isang malaking sunog. Yan. Ganon din sa kapulisan. Ma'am, sir, ako po ang naatasan. Ako po si Chaplain Leia. At ako po ganon. Pag-aaralan din po natin yan, yung proper na pagkatok sa bahay, pagdadala ng sulat, pagsasabi kung papaano sasabihin yung death notification sa mga namatayan, sa pamilya ng mga namatayan. Aaralin po natin yan. At yan po ay hindi basta-basta pine-perform. Yan, counseling department personnel and their families, being available to minister during time of crisis, conduct weddings and funerals on behalf of fire personnel, render invocations and benedictions at academy graduations. Yan. Pagay sa mga PNPA, sa mga police academy, yan, may mga priest or may mga chaplains po dyan na nagre-render ng mga prayer or invocations or benedictions, di ba po? So yan po yung mga responsibilities ng chaplain sa mga fire and sa mga law enforcement. Now we go to the prison chaplain overview. Siguro po ito, madalas, tayong mga Adventist talaga, meron tayong prison ministry, di ba po, jail ministry. So, hindi na to bago sa atin, pero meron tayong mga matututunan pang iba. The difference between inmates and the average citizen is that inmates experience these things in complete isolation. So, napakahirap po. Yung maging chaplain ka sa law enforcement, sa mga company, sa mga university, sa hospital, kung saan-saan, ay medyo mas okay pa kasi po yung ating mga client doon, yung ating mga counselor doon ay nakakalabas-labas. Not like sa prison ay complete isolated sila. 'Di ba po? Isolated sila. Kaya yung kanilang mind, namumblema sila sa situation nila sa kulungan, namumblema pa sila sa situation ng kanilang pamilya.
at lalo ng kanilang mga asawa kung baka ipagpalit na sila o yung mga anak nila na nakakapag-aral pa ba o sila ba ay nasa mahusay na kalagayan. Kaya napakahirap po talaga yung pakikitungo natin dito sa mga sa mga naka-isolate na mga PDL natin. Person deprived of liberty. Yan na po ang tawag ngayon sa mga bilanggo. PDL po, mga PDL na sila. The very nature of the circumstances makes them more vulnerable, emotional, and spiritual. So, yung mga nakaka-experience po sa mga prison jail, di ba, ministry po, minsan nakikita natin na sensitive yung mga tao doon. Madali silang masaktan o madali silang lumuha o madali silang magalit. Kasi iba-iba yung kanilang mga emotions, marami silang iniisip. The environment within the correctional institution breeds many issues that intensify with the institution security level, di ba? Sila mismo doon nag-aaway-away kasi sila doon ay mga siga at lahat sila doon ay kriminal. So talagang mga hardened criminal sila at sila ay nagpapasigaan, kanya-kanyang siga, no, at palakasan. So jails, prisons, and penitentiaries all deal with inmates who succumb to peer pressure while confined. The correctional minister is continually dealing with the fear inmates have of being perceived as weak and exposed because they have chosen to make a lifestyle change, abandoning the life of criminal activity. Yan, di ba po? So nagbago yung mga na yan, yung mga criminal na yan na nasa loob ng kulungan, nagbago na yung kanilang buhay. Inmates also deal with issues of depersonalization. Kung nung ikaw ay hindi pa nakakulong, ay mayaman ka, ngayon ikaw ay isa ka na dito. Kung ano yung pagkain ng mga preso, kainin mo yung pagkain ng mga preso. 'Di ba? Yung tinatawag nila pagkaing baboy daw. Kasi baboy lang daw yung pagkakaluto, hindi malinis. Hindi mo alam kung saan kinukuha yung kanilang pinansasabaw. 'Di ba po? Dehumanization na bigla ka na lang na maganda yung pagkatao mo, pagpasok mo sa kulungan, yung pangalan mo iba na. Kung ikaw si Alberto, tatawagin ka na nila doon na Albertong magnanakaw, halika rito. O ikaw, Albertong rapist, di ba? Ganyan na. Iba na yung tawag sa'yo. Bibinyagan ka na nila ng mga kasama mo sa gang, sa kulungan. Hindi na tao ang tingin nila sa'yo. Tatadyakan ka, bubugbugin ka, kainin mo kung ano yung nahulog. Kasi wala ka namang pagkain doon. So, dehumanization. Depersonalization, iba-iba na yung pagkatao mo dahil hindi na ikaw yung dating ikaw. They fear breaches of confidentiality, prejudice, and discrimination. Natatakot sila magsalita sa iyo kahit chaplain ka dahil iniisip nila na ibubunyag mo yung kanilang mga sikreto. So wala na silang pinagkakatiwala ang mga tao. So for some, fear is the natural outcome of the impending release, resettlement, or even execution. Yan. Ako po ang aking mga magulang ay 43 years sa loob ng kulungan na naglilingkod. Yan, 43 years at meron po 4 na simbahan po sa loob ng Bilibid. So ako po mula nung maliit pa, siguro mga 9 years old, ay laking preso po ako. Labas-pasok po kami sa kulungan. Pagka nangangaral ang tatay ko at ang nanay ko naman ay nagpapakain sa loob ng kulungan. At habang ginagawa yung mga 4 na simbahan doon sa kulungan, sa maximum, sa medium at sa minimum, kasama po. Kaya kilala ko na yung mga bilanggo. At sila na po yung parang pinaka-kuya-kuya ko na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sila ng mga matatanda na. So, naiisip mo na bakit sila lagi natatakot? Kasi iniisip nila na baka hindi na sila makalaya. Kagaya ngayon, meron po tayong isang elder na Adventist doon na dapat 3 years ago nakalaya na. Yung pala siya ay may kapangalan. Kaya hanggang ngayon, pending pa yung kanyang release, hindi siya makalaya-laya kasi may kapangalan siya. So, ang kanyang pag-iisip ngayon, parang lagi na siya napipikon, lagi na siya nagagalit kasi excited na siya lumabas pero hindi siya makalabas. Yung iba naman, namatay yung kanilang asawa, namatayan sila ng mga magulang, namatayan ng mga anak. Kaya
talagang sobra po yung kanilang mga, iba-iba yung kanilang mga pag-iisip. Yung iba naman, resettlement, kasi baka sila ay madestino sa Palawan, sa Leyte, sa Davao, pwede sila madestino sa Mindoro. So ang dami nilang mga iniisip, wala silang peace of mind and even execution. Yung execution na to, hindi lang to ibig sabihin na sila ay electric chair o lethal injection o death sentence. Ito yung kapwa nila mga preso na maaaring lagyan ng plastic yung kanilang mga ulo sa habang sila'y natutulog at patayin sila. Dahil meron palang galit sa kanila o may sama ng loob sa kanila. Kaya hindi sila nakakatulog. Kaya mababaw yung kanilang mga tulog unless na yung mga kasama nila sa higaan nila o kasama nila dun sa loob ng kanilang brigada ay mga close nila o kapwa Adventist o kapwa ibang reliyon o kasamahan nila sa gang. Pero hanggat hindi nila kilala yung kanilang mga kasamahan doon, natatakot sila na bigla na lang silang patayin. Kagaya, for example, si Sir Nuesca, di ba po, kung nabalitaan nyo si Nuesca noong 2020 or 2021 massacre, ano ba yun, murder case, di ba? Na pinatay niya, binaril niya harap-harapan sa anak niya, yung mag-ina, di ba po? So, nung pinasok na siya sa kulungan, dito sa Bilibid, nung kinulong siya sa Bilibid, alam na niya na hindi na siya mabubuhay. Papatayin siya ng mga kapwa niya bilanggo na galit sa kaso niya na pinatay niya yung mag-ina. So, ang daming mga bilanggo na galit sa kanya. So, 2 weeks pa lang siya doon sa kulungan, dito sa Bilibid, hindi na siya nagtagal. Paghatid pa lang sa kanya, nagsisigawan yung mga preso nang gigigil na sa kanya. So, sa pagtulog niya, ang sabi nga, inatake daw sa puso. Maaring inatake siya sa puso dahil sa sobrang takot na niya na hindi na siya nakakatulog na siya ay may papatay sa kanya any moment. So, yan yung mga dapat nating intindihin sa prison ministry na dapat tayo ay maging more patience and understanding sa mga prisoners. Yan. So correctional ministers have the difficult task of building trust with inmates by personalizing their relationships, humanizing their circumstances, equalizing their perceived iniquities, and fostering peace and reconciliation. Yan. The prison chaplain is committed to proclaiming God's love to a people that may have never been to a church or heard God's word before. So napaka-challenging po itong prison ministry kasi ito yung mga tao na karamihan sa kanila never pang nakapasok sa loob ng simbahan. Ito yung mga tao na lumaki sila, na sila ay palaboy, sila ay walang kinilala kundi ang pumatay o gumawa ng kasamaan o magnakaw o makipagbugbugan. So ito yung mga tao na mata-challenge tayo paano natin dadalhin sa kanilang puso at isip yung salita ng Panginoon at yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Taking the initiative to meet people in their pain and suffering requires courage and desire to change people's lives. The prison chaplain enters an environment of differing cultures, interests, and religions. The work of a prison chaplain begins with God's call to ministry. So ito pong prison ministry, ito yung pinaka-challenging. Kasi kung ikaw ay naniniwala na hindi ka hindi ka papabayaan ng Panginoon, na ikaw ay papasok sa isang lugar na kung saan ay punong-puno ng mga hardened criminals. Yan. Iba po kasi yung sa jail ministry. Yung sa jail ministry, nakakulong po yung mga preso dyan, nasa rehas sila, habang ikaw ay nagtuturo sa kanila. Pero dito po sa Bilibid, sa prison ministry po, papasok ka sa loob mismo ng kanilang compound, ng kanilang kampo. At makakasalamuha mo, makakatabi mo yung mga preso. Maglalakad ka sa loob ng kalsada nila na sa isang community na puro preso ang mga nasa harap, likod at nasa tabi mo. So talagang dapat courageous ka, matapang ka at may tiwala ka sa Panginoon na hindi ka papabayaan ng Panginoon sa gitna ng mga taong ito.
Yan, kaya the work of a prison chaplain begins with God's call to ministry. Kung hindi ka tinawagan ng Panginoon sa correctional, hindi ka para doon at wag mong gawin kung ikaw ay maduduwag sa gitna ng mga preso. The hospital chaplain, ito namang hospital chaplains offered ministry, spiritual guidance to patients and family. So, alam na po natin to madalas, di ba po? Itong hospital chaplains, tayo din yung nagpe-perform o huling-huling kinakausap ng mga namamatay. At tayo din yung nagpe-perform ng last rites. Yan, alam naman po natin na minsan may mga pasyente na ayaw nila mag-open ng kanilang problem sa kanilang family, kundi sa chaplain lang. At ikaw din yung magpipray sa kanila at mag-o-offer din ng prayer sa kanilang mga family members. So pag may namatay, i-comfort mo yung family, at kung hindi naman, kung normal lang na may sakit, ikaw yung nag-o-offer ng daily prayers para makalabas at gumaling yung pasyente. Yan. So, iba natin mga hospital chaplains, kumakanta pa, kinakantahan pa nila yung kanilang mga pasyente. No? Hospital chaplains also offer comfort and support to the family of patients. So hospital staff may call upon chaplains to calm angry or emotionally distraught friends and family. So pagka nagkakagulo at naman nila may cancer pala yung kanilang kapamilya o kaya mamamatay na o namatay na, sobrang sama ng loob ng mga family o galit, yung hospital chaplain talaga ang humaharap sa ganitong mga sitwasyon. At yung mga iba naman, gusto nila bago sila mamatay, ikasal muna sila ng chaplain or ng pastor o kaya nagbibilin na ikaw ang mag-serve ng memorial service sa kanila. Yan. O ibibilin sa iyo yung kanyang will and testament. Yan. So dapat pipirma ka din doon sa kanya, pipirma din siya. So may mga legal basis din po dyan sa mga ganyan na mga sa iyo iniwan yung mga will and testament dahil ikaw yung huling nakausap. Yan. The hospice chaplain overview. Ito naman po mga hospice chaplain. Alam naman po natin na ang mga pasyente sa hospisyo ay mga end of life na, mga mamamatay na, may mga cancer, may mga mga matatanda na nasa dulo na ng kanilang mga buhay na any moment ay kukunin na ng mababawian na ng hininga. Yan po, di ba? So hindi natin pwedeng sabihin na sumakabilang buhay. Kasi yung sumakabilang buhay po ay sa mga non-believers po natin yan na wala naman pong sumakabilang buhay. Hindi naman po tayo lumilipat sa kabilang buhay, kundi ay namamahinga na. Pero sa kanila, sa mga non-believers, sasabihin nila na, chaplain, malapit na pong sumakabilang buhay ang aming mahal sa buhay. Yan. So yan yung mga words po ng mga iba. So sa atin hindi. So provide direct spiritual support and end-of-life counsel to patients. So ito po, malapit nang mamatay itong mga pasyente nito, may mga cancer sila, may mga taning na buhay nila. So, ito yung direct spiritual support na to. Kailangan mo na siyang ipakilala ang Panginoon sa kanila. Kailangan mo nang magkumpisal siya at kung maaari pa na ikaw ay magpahid ng langis sa kanya. So, kailangan mo na siya na ilabas niya ang kanyang mga nasa loob ng puso niya. At yung kanya mga mission na gusto niya ma-accomplish bago siya mamatay, 'di ba? Yung mga ano niya, yung mga ano pa yung mga business niya, yan na kailangan niyang tapusin. The goal of hospice care is to enable patients to die with dignity, without pain, which includes meeting spiritual needs and social needs. Yan. So dito ito yung pinaka nakakalungkot naman dahil yung tao na kausap mo lang ngayon o kausap mo kahapon ay kailangan mo na siyang pagsilbihan dahil siya ay mamamatay na o namatay na, di ba? So ito yung mga panahon na kailangan ready ka na agad sa kanya kung ano yung dapat mo sabihin sa kanya na iakyat mo siya sa paanan ng Panginoon na kailangan niyang mag-confess ng kanyang mga kasalanan at kailangan niyang maniwala na siya ay bubuhayin muli ng Panginoon. So ito yung pinaka nakakalungkot. At sa kanyang family,
magbibigay din tayo ng support sa family habang nagbibigay nagbibigay tayo ng prayer and spiritual support dun sa counseling natin o sa pasyente, ay kailangan yung kanyang mga pamilya ay nandoon din naghihingi na rin ng sorry sa kanilang mahal sa buhay at pinoprovide mo rin sila ng comfort na upang matanggap nila yung mga mangyayari na. So ito yung part ng mga chaplain na medyo nakakalungkot. Yan, the corporate chaplains overview, ito naman po yung ating mga nagkatrabaho sa kumpanya, sa iba't ibang mga fields ng mga companies, mga let's say sa mga BPO, kung saan-saan pa, na nagsiserve din sila as officiating weddings and funerals and ministering to personnel and their families din, no? So, ganun din yung gawain, kung ano yung gawain ng mga ibang mga chaplains. The truck driving chaplain overview, yan din po yung mga truck driving. Kailangan meron din silang chaplain dyan kasi delikado rin yung kanilang mga gawain, delikado rin yung kanilang mga pagbabiyahe. So bago sila umalis, dapat provide spiritual counseling to those in need. Yan. Kailangan nila na mapagsabihan din sila kasi mahirap yung kanilang gawain. So the 3 levels of chaplaincy, patapos na po tayo. The ecclesiastical endorsement, yan yung mga ecclesiastical endorsement, ito po yung mga pastor natin, mga pastor na tumatanggap na ng endorsement galing sa agency o sa organization. Yan. So sila yung mga like sa atin din na mga chaplains natin na ini-endorse kayo para makapagtrabaho sa mga companies. Yan. Yan. Yung iba nagkakailangan nila ng CPE pero hindi mo muna po natin i-lecture yan. Generally speaking, ecclesiastical endorsement is not required by government agencies. Yan. Yung iba hindi na kailangan. Mag-apply ka na, pwede na. Kahit na hindi ka ordained na chaplain or hindi ka licensed na chaplain, tinatanggap. Pero yung mga iba, hinahanap nila yung mga ordained and licensed chaplain. Yan. Professional paid chaplain, ito po yung mga may CPE, Clinical Pastoral Education Training, at Master of Divinity degree. Yan yung mga kinukuha ninyo ngayon ng mga estudyante natin na nagma-Master of Divinity sila. So ito po, itong mga to, yung mga nangangailangan ng ganito, mostly ito po yung mga sa mga law enforcement agencies. Yung gusto nila, yung mga mag-a-apply sa kanila na chaplain, ay talagang naka-hire, hinire nila. At meron na rin silang rank na ibibigay doon. Yung iba naman, dati ng police o dati ng mga army o at the same time tagang army sila o navy sila o police sila na kumuha ng mga clinical pastoral education para sila ay mag-work as chaplain doon sa kanilang mga agencies. Yan sa law enforcement and sa fire. Yan. And the volunteer reserve chaplain, tayo naman po yan. Tayo yung mga reserve and volunteer chaplain. Yung mga reserve, ito po yung mga kumuha ng mga training sa military reserve. Yan yung tinatawag ng mga reservist. And yung iba naman, tayo naman yung mga volunteer. Yan yung mga sumasama sila sa mga shooting incidents, sa mga suicides, sila yung mga ipinapadala. Yan, tayo, ganun din kung tayo ay magiging active sa ating pagiging chaplain. Yan, classified. And then the visitation chaplains, yan, ito po yung mga visitation chaplains, ito yung mga lay ministry, mga ministers. So, hindi necessarily nakagaya natin sila na chaplain o nag-aral ng chaplaincy o ordained chaplain sila. Sila yung mga typically volunteer na nagpupunta sa mga jail, correctional facilities, yan, assisted living facilities, hospitals, and so forth. So sila yung mga basic religious needs. Yan, sila yung mga madalas ay galing sa loob ng simbahan natin. May kasamang mga pastor. So in hospital-related ministry, the visitation chaplain will be tasked with visiting sick and dying patients. In most cases, these types of ministerial duties are usually part of a church outreach ministry to meet the community's spiritual needs. Yan. Lastly, ito po yung the 3 levels of chaplaincy:
professional paid chaplains, volunteer reserve chaplain, and ministry lay chaplain. Yan. Madalas ito tayo ngayon. Yan. And then itong volunteer reserve chaplain. Yan. Yan tayo. Ito yung mga naka-in, yung talagang mga na-hire, mga nasa loob mismo na mga may mga sweldo silang malalaki. Let's say captain sila sa chaplaincy, captain din sila sa mga Navy, Army, and PNP. Yan. So, mataas na ang kanilang mga sweldo kasi equivalent sa rank nila ang kanilang sweldo. Yan. So, kung medyo bata-bata pa kayo, below 25, pwede pang mag-apply sa mga PNPA or sa mga PNP. Yan. Pwede pang magkuha ng exam sa kanila, mag-lateral at mag-training. Yan, mapapasok kayo dito at malaki ang sweldo. So tayo, yung mga iba na may mga age na, dito na tayo tumatakbo sa volunteer reserve chaplain and then dito sa lay ministry. So, yan lang po ang ating lecture. Yan lang po, no, napakahaba po na ating lecture. And I hope po ay natutunan ninyo yung ating introduction pa lang po yan, na para malaman ninyo na kung saan talaga at gaano kalawak yung ating gawain. So, meron po ba kayo natutunan? O Yes kayo po. naantok na lang Dami. or nagutom, no? Mas malaki pa ang function ng chaplain kaysa sa pastor. Opo, mas malaki po ang Malaki function. ang scope of work. Opo. Mas malaki ang scope. Kaya nga po minsan nagtatanong tayo, bakit kailangan natin na meron tayong rank or may mga badge? Kasi mas malawak kasi yung mga papasukin Laban na natin. natin. Yan. Papasok tayo sa mga lugar na kailangan meron tayong authority. Ma'am, Opo. may tanong lang ma'am, no? Opo. Sir Romeo, opo. Bakit parang militarize yung mga kailangan pa talagang yung ganon? Ay, malalaman po natin yan sa next lecture natin, sir. Opo, kasi ang chaplaincy po talaga ay nag-start siya sa military. Yan. Sa military po talaga yan. Opo. So, hindi siya civilian. Hindi po civilian yan. So, sa next nating topic next Sunday, malalaman natin yung history ng chaplaincy. At kung bakit tayo may mga rank at may ganon, kasi ito po talaga ay military. Yan. So, okay. Opo, Salamat. lahat. Opo. So, kung wala na po ibang question at meron pa pong magtuturo ng 1 to 2 o'clock, sorry po sa next lecturer. Pwede pa po ba tanong? Ay, sige po. Si Sir, sino po yan? Sir Pel. Mag-ano na po. Opo. Ayun, kanina po ma'am na nabanggit yung hindi po tayo magpapakilala doon sa napupuntahan natin na Adventist po tayo. Paano po ma'am kung sakaling tinatanong nila talaga dahil may idea sila doon sa mga chaplain. Tapos nagtatanong sila kung ano yung religion natin. Paano po yun? Sasagutin ba na? Po. Opo, pwede naman po sir kung talagang tatanungin nila kung anong religion ninyo. Pero as long na wala naman po nagtatanong para po walang discrimination and prejudice, wag po muna natin sabihin unless na magtanong. Kasi, like for example po, kung ikaw ay isang tao na namumblema, kanino ka po tatakbo? Sa isang chaplain o sa isang pastor? Na hindi, yung pastor na yan, hindi mo alam, alam mo kung anong religion niya. Tapos yung chaplain, hindi mo alam kung anong religion niya. Kanino ka po lalapit? Sa pastor o sa chaplain? Maring sa kung may nakikitang chaplain ma'am, mas maganda pumunta sa chaplain. Pero kung sakali kasi ma'am na yung ibang yung hindi tayo, kumbaga parang hindi yung pasyente yung natin kasi minsan yung mga ibang officer ng mga PNP na meron silang idea. Opo. Saan tayo galing. Opo. Sa akin po, yung explanation ko dyan, kaya po tayo mas in demand ang mga chaplains dahil
pag sinabi mong pastor ka, iisipin agad ng mga tao na, ay, i-convert ako netong taong to. Ay, itong pastor na to ng Adventist to, sasermonan lang ako neto, sasabihin niya, bawal kumain ng baboy, kailangan Saturday ang simba. Di ba po? Bawal mag-alahas. Nakaalahas ako, ganon. So pagka nalaman nila kung anong religion ng pastor na yon, hindi sila lumalapit. Mas gugustuhin nila lumapit sa isang chaplain dahil alam nila yung chaplain ay walang dinadalang relihiyon. Dahil ang isang chaplain po ay hindi siya mangangaral, kundi siya ay nagtuturo lang at nagre-reach out. So tayo po, Adventist chaplains tayo, we reach out and then we teach. Di ba po? We teach and we reach. Ganyan, baliktad. We reach and we teach. Pero hindi tayo nagpipreach. Yan. Kaya mas gugustuhin nilang lumapit sa chaplain kasi hindi sila sisermonan, hindi sila pangangaralan, hindi sila i-convert. Ganun po. Pero tayo po, pag kami nagtanong sa atin, Sir Felfer, yan. Ano po ba talagang religion ninyo, sir? Kasi po, para po mailagay namin dito na kami ay dinalaw na mga grupo ng mga chaplains from what school po or what organization or religious organization. Yan, pwede mo po sabihin na, kami po ay group of chaplains from Seventh-day Adventist Church. Yan. Pero, sasabihin mo pa, may karugtong na pero regardless of faith po, kami po ay nandito para mag-reach out at mag-offer ng prayer. Yan. So, makikita nila na hindi mo pinipili na Adventist lang yung iyong lalapitan at hindi ka din mangangaral. Hindi po kami nandito para mag-preach, kundi po ay magturo lang po ng counseling, biblical counseling po, related sa kung ano ang problema po ng ninyo dito sa opisina o sa station. Yan. So, yan po yung ating ano. So, yung mga iba po mga tanong natin, mga students and mga pastors and chaplains, sa next Sunday na lang po ulit kasi po tayo ay nag-overtime na. Meron po next na magtuturo po ng 1 to 2 o'clock. So, ilista na lang po ninyo. Kaya sa GC na lang po magtanong para po sa next natin lecture ay masagot po natin lahat yan. So, thank you po, ma'am. Thank you very much po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. And sana po nag-take note kayo para sa mga quizzes natin na exam. Thank you po. Everyone. Bye. Thank you, ma'am. Thank you din po. Thank you sa lahat. Hello, ma'am. Mayroon akong tanong, nakalimutan ko yung PDL, ma'am. Sir Raul, ikaw ba yan? Yes, ma'am. Yung PDL po, person deprived of liberty. Okay. Thank you. Opo. Salamat, naka-take note. Take note po ninyo lahat, lalo kung meron po tayong mga Republic Act po na mga i-lecture dito para alam po ninyo. Bilang chaplains, dapat po alam natin yung mga ganyan mga bagay. Thank you po ulit sa inyo lahat. Bye-bye.